Maraming nag-request nito sa akin dati at mga nag-PPM na kung pwede ba daw na gamitin ang sweet potato or yung kamote sa ensaymada. Kaya ito na guys, ginawa ko na para sa inyo ngayon. At sobrang na-amaze ako guys sa resulta, kaya hindi pwedeng na hindi ko to i-share sa inyo. Kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na natin. Dito meron tayong orange na sweet potato or ng kamote. Bali, isa lang yung ginamit ko dito guys. Ilalaga lang natin to hanggang sa lumambot lang siya. At saka natin siya imamash ngayon gamit ang ating fork or tinidor. Bali, dalawang klase pala yung kamote na meron ako dito guys. Ito kasi yung itong orange na ito, mas maganda siya, mas malambot at parang mas matubig siya guys. Ito naman kasing isa, ito, mas matigas siyang ng konti. Kaya kung meron kayong yung orange na sweet potato, mas maganda ko yun ang gamitin nyo. Pero kung wala naman, kahit anong sweet potato dyan, pwede nyo nang gamitin. Then dito sa ating bowl, ilagay na natin yung ating minash na sweet potato. Then sunod na natin yung ating egg yolk. Mix lang natin ito ng konti, then tsaka natin ilagay ngayon yung ating sugar. Hahaluin lang natin ito ulit hanggang sa ma-dissolve lang yung ating sugar. Halos kapareho lang ito ng recipe dun sa ating ensaymada na with potato guys. Pero nag-adjust lang ako dito sa sugar kasi yung sweet potato nga medyo matamis na siya. Pero konti lang naman at tsaka yung ating liquid. Ilagay ko na yung ating milk, sunod naman yung ating instant yeast, then i-mix lang natin ito ulit hanggang sa ma-dissolve lang siya. Tsaka natin ilagay yung ating dry ingredients, yung ating all-purpose flour. Pwede rin po kayong gumamit ng bread flour. Ilagay na rin natin yung ating salt, powder milk, at saka yung ating bread improver. Kung wala kayong bread improver, pwede naman kasi may nilagay na tayong sweet potato guys. Isa din yun sa nagpapalambot dito sa ating tinapay. Hahaluin lang natin ito ng konti. Then gumamit ako dito ng hand mixer guys. Pwede rin po kayong gumamit ng stand mixer. Napaka-sticky nitong dough na ito guys. Kaya mahirapan kayo kung masahin nyo siya manually. Pero kung kaya nyo naman, kaya nyo naman, walang problema guys. At ayun na nga, medyo nakikita kong medyo wet talaga yung ating dough. Kaya nag-add ako dito ng 1 tablespoon pa ng all-purpose flour. Mix lang natin ng 2 to 3 minutes, tsaka natin ilagay yung ating butter. Malamig pala yung butter na nilagay ko dito guys kasi medyo sticky nga yung ating dough, so matagal yung haluan natin or yung kneading process natin. So may tendency na iinit yung ating dough, kaya maganda kapag lalo na kapag mainit yung temperature sa inyong area guys, gumamit kayo ng cold milk, cold butter, para hindi agad uminit yung inyong dough. Then add ko lang pala guys kasi may nag-PM sa akin bakit daw yung hand mixer niya kapag nagmi-mix siya ng dough, umaakyat daw yung dough dun sa pinakadulo ng hook ng mixer niya. So ganito kasi yung bibilhin yung hand mixer guys. Ang titingnan nyo, dapat mahaba yung hook niya. Ganon din yung ginagamit kong hand mixer dati, yung maiksi lang yung hook niya. Kaya umaakyat talaga yung dough. So isa din yung sa titingnan nyo guys kapag bibili kayo ng hand mixer. Meron tayo dito isang bowl, maglagay lang tayo ng konting oil. Gaya ng sinabi ko kanina guys, napaka-sticky at napakalambot itong dough na ito, kaya medyo matagal yung kneading process or yung mixing process natin guys. Bali 18 minutes ko siyang minix bago siya naging smooth at saka elastic. At kahit napakalambot ng ating dough, syempre gagawin pa rin natin yung window pane test, at kapag napasa nyo ito or nakukuha nyo itong window pane test guys, sigurado akong malambot talaga yung inyong tinapay. Naglagay lang ko ng konting oil din sa ibabaw, then rest lang natin ito or palsahin lang natin siya ng 45 to 50 minutes or hanggang sa magdoble lang siya ng size. Dito ko pala siya nilagay sa oven guys, naka 30 degrees Celsius lang yan para sakto lang para umalsa yung ating dough. Then ayan, after 50 minutes, nag-doble na yung size ng ating dough. I-portion na natin ito ngayon. Bali, gumamit tayo dito ng mini ensaymada molder, kaya yung timbang ng ating dough nasa 35 grams lang. Tapos doon sa ating cheese roll naman, 40 grams yung ginawa ko dito. Again, sinabi ko na rin doon sa mga previous vlog natin, ang magiging size ng inyong ensaymada dough ay nagdedepende doon sa size din ng molder na gagamitin nyo. Pagkatapos ating i-portion yung ating dough, bibilogin lang natin ito hanggang sa magiging smooth na siya. Then, tsaka natin i-rest ng 10 to 15 minutes. At dapat nakatakip ng plastic wrap o cling wrap para hindi mag-dry din yung ating dough. Ginagawa din natin itong procedure na ito para i-rest yung ating dough at tumutulong din ito para mas magiging malambot yung ating ensaymada. Then after 15 minutes, kukunin natin yung una nating na roll na dough. Ito yung dough natin na 40 grams para sa ating cheese roll. At ang gamit ko palang size ng cheese roll molder natin ay 4 and 1/2 inches. Flatten lang natin yung ating dough. Make sure na wala pong naiwan na mga air pocket sa loob ng dough. Then ang size pala ng cheese natin or yung timbang ng cheese natin ay nasa 15 grams kada isa. Mas maganda kung kita pa rin yung cheese natin after natin siyang i-bake. At kapag i-roll natin siya, kailangan mahigpit yung pagka-roll natin sa kanya para maganda yung texture ng loob ng ating tinapay. Siguraduhin din po natin na nakasealed siyang maigi para hindi lumabas yung ating cheese. Then ilagay na natin siya ngayon dito sa ating cheese roll molder. Nag-grease na ako dito ng butter guys, kaya kailangan natin i-grease pati yung ensaymada molder natin. Kailangan din natin i-grease ng butter para hindi dumikit yung ating dough. At kung gagamit naman kayo dito guys na mas maliit na size ng cheese roll molder, adjust nyo lang din yung inyong dough
timbang. Tatakpan lang natin ito ngayon ng cling wrap, then rest na natin ito ng 45 to 50 minutes. Or hanggang sa mag 3/4 lang yung laki ng ating cheese roll dough doon sa ating molder. Same lang din dito sa ating ensaymada dough, guys. Ayan, alam kong nakikita niyo na rin kung paano natin hinuhulma yung ating ensaymada. Ayan. Basta ang siguraduhin lang naman natin dito na na-roll natin siya maigi para yung wala talagang hangin na natira doon sa ating dough para maganda yung texture niya sa loob. Dito kasi sa baking industry, guys, naniniwala talaga ako para makagawa ka ng bread or ng cakes na maganda yung outcome. Nasa process talaga yan, nasa tamang procedure at technique. Kahit gaano pa kaganda yung recipe mo or kahit nagbayad ka pa sa mga online class, guys, kung mali yung procedure mo, mali yung technique mo, mali yung process mo, hindi mo pa rin magagawa ng success yung mga binibake mo. Kaya dapat alam mo rin yung mga technique at yung tamang procedure. Tatakpan lang natin ito ngayon ng cling wrap, then paalsahin din natin ito ng 45 to 50 minutes. At tandaan natin, dapat saktong alsa lang, guys, para hindi mag-collapse yung ating ensaymada. Ayan, nakikita nyo may space pa rin yung gilid ng molder natin. Dapat hindi siya yung apaw na apaw, guys. Dapat bigyan nyo pa siya ng space para umalsa ka habang binibake natin. I-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven. Kailangan yung oven natin naka-preheat na at least 20 minutes. Ayan, bake natin ng 18 to 20 minutes hanggang sa mag-slightly brown lang yung ibabaw ng ating tinapay. At kapag tamang alsa, tamang temperature ng oven, ganito kaganda yung magiging outcome ng inyong tinapay, guys. Hindi siya babagsak after natin siyang ilabas sa oven. Ayan, kitang-kita nyo naman. Same lang din procedure dun sa ating potato ensaymada. Ayan, palamigin lang natin siya ng mga 5 minutes. Medyo mainit-init pa ito, guys. Tatanggalin na natin siya ngayon dito sa ating molder para hindi mag-moist yung ilalim. Depende kasi sa recipe ng ensaymada, guys. May ensaymada recipe naman ako na pwede nyo siyang palamigin na sa molder bago nyo siya i-unmold. Ito kasi sobrang lambot nitong dough na ito kaya kailangan natin siyang i-unmold agad after 5 minutes. Kasi kapag hindi nyo siya i-unmold, guys, ma-absorb ng dough yung parang yung steaming or yung pawis dun sa ilalim ng ating molder. So parang basa-basa yung ating dough. So hindi maganda yun. Same lang din dito sa ating cheese roll. Ayan, kitang-kita nyo rin, guys, kung gaano kalambot yung ating cheese roll. Bubuksan ko lang siya, guys, para papakita ko sa inyo yung texture niya sa loob. Maganda rin yung tindig at saka structure ng ating cheese roll, hindi siya nag-collapse. Ayan, kasi saktong bake, saktong alsa lang siya, guys. At syempre, napakalambot niya. Kitang-kita nyo pa rin yung cheese kasi yung cheese natin, guys, dapat na medyo lakihan natin ng konti kapag halimbawa pang benta natin. Para matuwa naman yung ating mga clients. Basta gamit kayo ng magandang quality ng cheese, guys. Ito naman ay Eden cheese lang yung brand na ginamit ko dito. Maganda siya, guys, kasi stable siya. Hindi siya basta-basta nag-melt habang binibake natin. Habang pinapalamig natin yung ating ensaymada dough, kapag warm na ito, guys, tatakpan nyo siya ng cling wrap para hindi din siya mag-dry. Gagawin natin yung ating Russian buttercream icing. Napakadali lang nito, guys. Nagmix lang ako dito ng equal amount ng condensed milk at saka ng butter. Then naglagay ako dito ng konting cream cheese lang. Yung cream cheese ay optional. Pwede na kayo hindi maglagay. Dapat din yung condensed milk natin ay malamig siya or chilled siya, guys, bago nyo siya ihalo sa inyong butter. I-mix lang natin hanggang sa maging smooth at saka creamy lang yung texture niya. Then ito, pwede na ito. Mag-a-assemble na tayo ngayon ng ating ensaymada at saka ng cheese roll. Mag-spread lang tayo ng French buttercream na ginawa natin sa ibabaw. At kung gusto nyo pantay yung magiging dami ng inyong icing, halimbawa kapag pangbenta nyo, pwede kayong gumamit ng scoop. Ayan. Para same talaga ng timbang yung inyong icing sa ibabaw ng inyong ensaymada. At pagkatapos sa tilagyan ng icing, ayan, dito, guys, pwede na kayo maglagay ng iba't ibang toppings na gusto nyo. Pwede kayong maglagay ng pork floss, pwede ring nuts, yung almonds, or pwede rin nyo rin siyang gawing cookies and cream, pwede rin siyang gawing matcha, pwede nyo gawing yung iba't ibang flavor na gusto nyo dito, guys. Same lang din dito sa ating cheese roll, pwede nyo rin siyang gawing assorted or iba't ibang flavor. At syempre, yung classic yung gagawin natin ngayon dito sa ating ensaymada, kaya cheese yung nilagay ko dito, guys. Mag-grate lang tayo dito ng cheese. At kung gusto nyo rin gawing savory yung inyong ensaymada dito, guys, pwede kayo mag-add dito ng ham. Pwede ring salted egg. Depende na sa inyo, guys. Basta itong pinaka-base na ensaymada natin, marami tayong pwedeng gawing flavor dito. Masarap din itong pork floss, guys. Alam ko dyan sa Pinas, marami tayong mabibilhan magandang quality ng pork floss. Ito kasi hindi ko masyadong gusto yung texture ng pork floss na nabili ko sa Amazon. Medyo makapal kasi yung grano niya, guys. Pero masarap naman siya. Then, cute na cute ako dito sa ensaymada wrapper natin. Kaya ipapakita ko na rin sa inyo kung paano ko i-wrap yung ensaymada natin. Mas gusto ko kasi itong nakabalot siya, guys. Kasi napapanatiling fresh yung ating ensaymada. Compare dun sa nilalagay lang natin diretso sa box na may tendency pa rin na mahanginan siya. So, pwede siyang mag-dry. Ito kasi kapag nakabalot na siya, pwede kahit ilagay mo lang siya sa counter. Hindi siya basta-bastang dadadry. Basta naka-plastic na yung ating ensaymada. Dito rin sa ating cheese roll, pwede rin natin siyang balutin. Naka-individual doon sa plastic wrap. Pero ito naman
kasi 4 lang naman itong natira guys, kaya sample lang ito, papakita ko lang sa inyo. Pwede nyo na siyang i-box or kahit ganyan na siya guys, basta lagyan nyo lang siya ng plastic wrap sa ibabaw bago nyo siya ipangbenta or ipangregalo. At syempre, hindi mawawala yung tikiman time. Ito yung pinaka-favorite part ko dito guys sa video natin. Yung titikman na natin yung gawa natin. Unang-una, mapapansin nyo na hindi talaga potato yung ginamit natin dito kasi yung kulay niya parang orange siya siguro dun sa sweet potato na ginamit natin. Iba talaga yung kulay niya compared do sa ginamitan natin ng patatas. Hindi lang siguro masyadong halata guys, pero dito sa personal, makikita nyo talaga yung pagkakaiba. Medyo orange talaga yung kulay ng ating ensaymada. At pagdating naman sa palambutan guys, talagang may lamang siya ng konti guys, compared do sa ginagamitan natin ng potato. Kagaya nga ng sabi ko kanina, mas mataas yung moisture content ng sweet potato na ginamit natin compared do sa ordinary lang na patatas. Kaya nag-adjust din ako dito ng konti dun sa liquid na ginamit natin. At wala naman akong nalalasahang sweet potato or kamote dito sa ensaymada at saka ng cheese roll natin guys. Basta ang napapansin ko lang, mas malambot siya at mas malinamnam siya ng konti. Basta konting-konti lang naman yung lamang niya dun sa ginagamitan natin ng patatas guys. Ang kinagandahan lang nito, halimbawa kapag medyo mahal, may kamahalan yung potato or patatas dyan sa inyong area, pwedeng siyang gawing alternative. Naalala ko dati guys, yung nasa Pinas pa ako, may time talaga na nagmamahal yung mga patatas. Siguro depende sa mga supply, kaya nagmamahal din yung mga tindahan. Kaya kung mas mura ang sweet potato or kamote dyan sa inyong area guys, at kung marami kayong sweet potato, yan na lang ang gamitin nyo guys. Basta tandaan nyo lang guys, yung mga technique at mga tips na sinasabi ko sa inyo palagi, dapat magte-take note po kayo. Kagaya nga ng sabi ko, nasa technique po yan at process, tamang procedure para makakagawa tayo ng masarap at magandang tinapay. So ayun lang for today's video. Thank you for watching. Follow for more.